Nagyaya ang kanyang magiging asawa kasama ang mga matalik niyang kaibigan na maghapunan at magpustahan na tawagan ang kanilang mga nobyo upang sunduin sila pauwi. Ang huling dumating ang siyang magbabayad ng lahat. Sa huli, natalo si Clarice. Hanggang hating gabi, 2 ng madaling araw, wala pa rin akong balak na sunduin siya. Tinapik ni Marga si Clarice sa balikat at sinabing may bahid ng simpatya, tapos na ang trabaho ng nobyo ko, Clarice. Mauna na ako ha. Tumingin ang nobyo ni Marga kay Clarice nang may pagtataka, walang sinabi, hinawakan ang kamay ni Marga at umalis. Nang makita niyang nagmamadaling dumating ang driver, agad na nanlamig ang mukha ni Clarice. Alam ng lahat na may 2 pamilya si Clarice sa labas. Sa mga nakalipas na taon, sa panlabas na anyo ay kasintahan niya ako, ngunit palihim siyang nakikipagkita sa kanyang unang pag-ibig na si June, itinatago niya ang lahat. Alam ito ng kanyang mga kaibigan, pati na rin ng kanyang mga magulang. Ngunit tinutulungan nila siyang itago ito sa akin. Dahil alam nilang lahat na ako ang buhay ni Clarice. Kung malalaman ko ito, tiyak na iiwan ko siya, at tiyak na mababaliw siya. Ngunit sa pagkakataong ito, sumobra na siya. Nang gabing iyon, matapos inumin ang gatas na iniabot mismo ni Clarice, unti-unti kong naramdaman na bumibigat ang aking mga talukap, at unti-unting nawawala ang aking malay. Hindi ko alam kung gaano katagal ang lumipas, naramdaman kong napunta ako sa isang malayong lugar, naririnig ko lamang ang isang pamilyar na boses sa aking tainga, Clarice, nababaliw ka na ba? Talaga bang gusto mong patayin si Ariel upang kunin ang kanyang bato para kay June? Boses iyon ni Trina, malapit na kaibigan ni Clarice. Tanging siya lamang ang maaaring maging matagumpay na tugma. Ang boses ni Clarice ay malamig at nakakatakot, hindi na makapaghintay si June, nasa kritikal na kondisyon na siya. At tungkol kay Ariel, babawi ako sa kanya. Hindi ba't gusto niyang pakasalan ako? Pagkatapos ng operasyon, pakakasalan ko siya, habang buhay hindi ako makikipaghiwalay. Biglang nabasag ang isang baso sa lupa. Halos sumigaw si Trina, nawala na ang bato, ano ang silbi ng mga bagay na ito? Talaga bang hindi ko maintindihan kung ano ang ipinainom sa iyo ni June noong nagkaroon ng lindol, dahil iniligtas mo siya, napilay ang iyong 2 paa at nawala ang karapatan sa mana, ngunit bumaling siya sa ibang babae. Sa buong panahong iyon, nasa tabi mo si Ariel, inaalagaan ka, nagtuturok ng gamot sa iyo. Ginamit niya ang kanyang sarili bilang isang test subject, nagturok hanggang sa magpasa ang kanyang mga binti, upang maghanap ng mahuhusay na doktor. Lumuhod siya sa harap ng pintuan ng doktor sa loob ng 1 buwan. Ngayon na bumalik si June, nakita niyang umangat ka na, dumidikit na naman siya sa iyo, sa pilitan kang nagpabuntis sa anak ni Ariel, at gumamit ng matatamis na salita upang dayain ka kahit na uminom ka ng gamot na pampalaglag upang mawala ang iyong unang anak kay Ariel. Hanggang ngayon, iniisip pa rin ni Ariel na hindi niya napangalagaan ng mabuti ang bata, at nakaranas siya ng depresyon sa loob ng 3 buwan. Ngayon, gusto mo na namang kunin ang kanyang bato para kay June. Tama na. Biglang itinaas ni Clarice ang kanyang boses. Alam kong mahal niya ako hanggang sa punto na kaya niyang isakripisyo ang lahat. Ngunit si June ay makasarili, sakim at mapagpanggap. Ngunit mahal ko pa rin si June, mahal ko siya ng labis. Paano naman si Ariel? Ano siya? Wala siya. Desidido na ako, walang makakapigil sa akin ngayon. Dapat kong kunin ang kanyang bato. Sa sandaling bumitaw ang mga salitang ito, naramdaman kong mailumalagutok na kutsilyo sa aking balat. Malinaw na minamaliit ng anesthesiologist ang aking kakayahang labanan ang gamot. Malinaw kong nararamdaman ang bawat pagsakit. Ngunit kumpara sa sakit sa katawan, mas masakit ang puso na pinahihirapan sa aking dibdib. Mahal ko si Clarice sa loob ng 10 taon, mula 16 na hanggang 26 taong gulang. Ang aking kabataan, ang aking pag-ibig, lahat ng mayroon ako ay ibinigay ko sa kanya. Pinanood ko siyang mahalin si June, pinanood ko siyang mabaliw kay June, pinanood ko siyang gumuho matapos siyang iwan ni June, nasa tabi niya ako, nalampasan ang pinakamadilim na araw matapos mapilayan. Tinitiis ang kanyang hindi matatag na ugali at kalungkutan. Kahit na nawalan siya ng kontrol, naitulak ako sa lupa. Ngunit hindi ako kailanman nagreklamo, tahimik lamang akong tumayo at patuloy na nag-alaga sa kanya. Akala ko balang araw ay lilingunin niya ako, ngunit sa huli, sa kanyang mga mata, wala ako. 10 taon, buong-buo na 10 taon.
Kahit na marami na tayong pinagdaanan, si June pa rin ang mahal niya. Dahil sa isang salita ni June, walang puso niyang itinapon ang aming anak. Dahil kay June, palihim niyang kinuha ang aking bato para kay June. Hindi ko alam kung gaano katagal ang lumipas, naramdaman kong may isang bagay na nahiwalay sa aking katawan. Iyon ang aking bato, pati na rin ang lahat ng aking pag-ibig sa loob ng 10 taon. Nang magising ako, amoy ko ang matapang na amoy ng disinfectant na nagpatulo sa aking mga mata. Gising ka na? Isang malamig na boses ang umalinggaw mula sa pintuan. Nanigas ang buo kong katawan, dahan-dahan akong nag-angat ng ulo. Nakatayo si Clarice sa pintuan na nakatalikod sa ilaw. Ang kanyang payat na figura ay bumubuo ng isang malamig na anino. Pumasok siya, suot ang isang puting damit, ang kanyang mahaba at payat na mga binti. Ang bawat hakbang ay tila tumatapak sa aking puso. Umupo siya sa tabi ng kama, itinaas ang kanyang kamay upang haplosin ang aking mukha, kumunot ang noo niya at nagtanong, masakit ba? Tumingin ako sa kanya, ang aking puso ay tila pinipiga ng isang hindi nakikitang kamay, masakit hanggang sa punto na halos hindi na ako makahinga. Paano pa rin niya ako matatanong ng marahan kung masakit ba? Paano niya, matapos kunin mismo ang aking bato, itapon ang aming anak, ay nakaupo pa rin sa harap ko at tinitingnan ako ng may pag-aalala. Binuka ko ang aking bibig, ang aking boses ay garalgal hanggang sa punto na hindi ko na nakilala. Hindi nagbago ng mukha si Clarice, ang kanyang boses ay marahan, bigla kang nagkaroon ng appendicitis. Natapos na ang operasyon. Appendicitis? Ngumiti ako ng mapait. Tinatamad pa nga siyang bumuo ng isang maayos na kasinungalingan. Hindi niya napansin ang anumang bagay na hindi pangkaraniwan, iniisip lamang na nasasaktan ako. Nagmadali siyang sabihin na hahanapan niya ako ng doktor, at pagkatapos ay nagmamadaling umalis. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya bumalik. Pagkalipas ng 3 oras, itinulak ng nurse ang pintuan upang palitan ang aking gamot. Bumulong-bulong, sobrang bait ni Direktor Clarice kay Sir Ariel. Hindi lamang siya nagpuyat kagabi nang marinig niyang nagising si Sir Ariel at gustong kumain ng lugaw mula sa lumang tindahan sa kanlurang bahagi ng lungsod, nagmamadali siyang nagmaneho upang bilhin ito. Malakas pa rin ang ulan sa labas. Sa pagdinig ng mga salitang ito, hindi ko mapigilan ang aking mga luha. Iyon pala ang dahilan kung bakit hindi na siya bumalik. Sigurado pa nga siyang mahal ko siya, hindi ako magagalit sa kanya. Kaya kahit isang mensahe upang magpaliwanag ay hindi niya gustong ipadala. Clarice, paano ka nakasisiguro na mamahalin kita ng walang hangganan? Tumingin ako sa labas ng bintana, hindi ko alam kung gaano katagal ang lumipas bago umalis ang nurse. Kinuha ko ang aking telepono, ang aking mga daliri ay huminto sa screen sa loob ng 1 segundo, at pagkatapos ay pinindot ang isang numero ng telepono. Nakakonekta ang tawag, ang isang marahang at tamad na boses ng babae ay nagmula sa kabilang dulo. Ariel. Huminga ako ng malalim, ang aking boses ay napakalambot ngunit napakalinaw. Teresa, interesado ka bang pakasalan ako? Tumahimik ang kabilang dulo. Nagkamali ka ng numero. Hindi ako si Clarice. Alam ko, mahigpit kong hinawakan ang aking telepono, ang aking mga daliri ay namumutla. Tinatanong kita. Hindi ko na gustong pakasalan si Clarice. Tila naging interesado si Teresa, ang kanyang tono ay mabagal. Kung gayon, paano ka nakasisiguro na papakasalan kita? Ipinikit ko ang aking mga mata, ang aking boses ay kalmado, dahil hindi mo kailanman itinuring si Clarice bilang isang bagay. Dahil huminto ako sandali, bawat salita, ang nakasandal na larawan sa iyong mesa. Ang aking pahayag ay naging nakamamatay na katahimikan. Hindi ko alam kung gaano katagal ang lumipas, ang boses sa kabilang dulo ay nagpanggap na kalmado. Paano mo nalaman? Tiningnan ko ang puting kisam ng ospital. Ang likido sa intravenous drip ay bumabagsak bawat patak, na parang binibilang ang natitirang pag-ibig ko. Sagutin mo lamang kung papayag ka o hindi. Tumahimik ang kabilang dulo sa loob ng 2 segundo, pagkatapos ay nagsalita sa wakas ang babae. Ang kanyang boses ay maihalong malabong emosyon na tila hinihingal. Sa loob ng 7 araw, pumunta ka sa tabi ko, magpapakasal tayo. Mayroon pa ring isang bagay, huminto siya sandali, matapos akong pakasalan, hindi ka na dapat makipag-ugnayan kay Clarice magpakailanman. Ipinikit ko ang aking mga mata, ang aking boses ay malinaw ngunit matatag, hindi. Sa loob ng 7 araw, hindi na kita muling makikita.
Matapos ibaba ang telepono, direktang nag-book ako ng tiket ng eroplano papuntang lungsod pagkalipas ng 7 araw. Iyon ang teritoryo ni Teresa. Sa buong sumunod na araw, hindi nagpakita si Clarice. Tanging ang caretaker lamang ang nagtulak ng pintuan. Ang kanyang boses ay magalang, Sir Ariel, Direktor Clarice, masyadong abala ang kumpanya kamakailan, kaya sinabihan kaming alagaan ka. Tumango ako ng mahina, wag mong sabihin na alam ko. Hindi abala si Clarice, ngunit nagbabantay sa tabi ng kama ni June, hindi siya makaalis. Hanggang sa araw ng aking paglabas sa ospital, nagpakita rin sa wakas si Clarice. Nakasuot siya ng isang masikip na mahabang damit, sa pagitan ng kanyang mga kilay ay may bahid ng pagod, ngunit maganda pa rin siya sa punto na nakakahilo. Nang makita niya akong nagliligpit ng aking mga gamit na nakatayo sa pintuan ng silid sa ospital, nagmamadali siyang lumapit, itinaas ang kanyang kamay upang kunin ang aking mga damit, ang kanyang boses ay nagpapaumanhin, Ariel. Marami kaming gawain sa kumpanya kamakailan, at saka naghahanda ako ng isang sorpresa, kaya hindi ako nakasama sa iyo upang maghanda para sa kasal. Iniwasan ko ang kanyang kamay at binuhat ang bag papunta sa harapan. Anong sorpresa? Bahagyang humuso si Clarice, ang kanyang mga mata ay may kakaibang lambing, dadalhin kita sa isang lugar. Pagkalipas ng kalahating oras, huminto ang kotse sa harap ng isang marangyang hotel. Sinundan ko si Clarice sa loob, sa sandaling itulak ang pintuan ng banquet hall, rosas at kandila ang nakita ng aking mga mata. Ito ay isang seremonya ng pagtatalik. Naglingunan ang mga panauhin at nag-focus ang kanilang mga tingin sa akin. Hinawakan ni Clarice ang aking kamay at pumasok sa sentro, pagkatapos ay kinuha ang isang pares ng mga singsing mula sa bag Ariel, tumingala siya sa akin, ang kanyang boses ay malambot at seryoso, magpakasal na tayo. Tiningnan ko siya ng may pagkamangha, ang aking puso ay tila pinipigan ng isang hindi nakikitang kamay. Gaano ko katagal hinangad ang sandaling ito, ngunit sa ngayon, sa pagtingin sa masalimuot at marangyang singsing, nakaramdam ako ng matinding pangungutya. Ang matagal nang inaasam-asam na seremonya ng pagtatalik ay talagang bagay na ipinagpalit ko sa aking bato. Bubuksan ko na sana ang aking bibig upang tumanggi ng biglang itulak ang pintuan ng banquet hall. Paumanhin, nahuli ako. Isang mahinang boses ang umalinggaw-ngaw. Lumingon ako at nakita si June na nakasuot ng puting kamiseta, na nakatayo sa pintuan na may maputlang mukha at malungkot na mga mata. Clarice, Ariel. Lumapit si June, ang kanyang boses ay nanginginig, ang nakaraan ay aking kasalanan. Sa paglipas ng mga taon, hindi ko rin dapat ginulo si Clarice. Ako ang bumabagabag sa inyo. Kaya sa pagkakataong ito, alam kong malapit na kayong magpakasal. Dumating ako upang bumati sa inyo. Matapos magsalita, kinuha niya ang dalawang masalimuot na kahon ng regalo mula sa kanyang bag at iniabot ang mga regalo kay Clarice at sa akin. Maligaya sa inyong dalawa. Matapos magsalita, lumingon siya upang umalis, ngunit nang makalayo siya ng 2 hakbang, biglang natumba ang kanyang katawan at nawalan ng malay. John! Biglang nagbago ang mukha ni Clarice, bigla siyang tumayo ng walang pag-aalinlangan at nagmadaling tumakbo upang suportahan si June. Nakalimutan pa nga niyang nasa seremonya siya ng pagtatalik kasama ako. Nakalimutan niyang hawak pa rin niya ang singsing na inilabas niya. Agad na nagkagulo ang mga panauhin, nagbulungan ang mga boses sa lahat ng dako. Nang muling makita ni Direktor Clarice si John, wala na siyang nakikita. Sa tabi niya sa loob ng maraming taon ay hindi katumbas ng isang tingin ni June sa kanyang puso, si June lamang ang mahal niya. Nakatayo ako sa lugar, ang aking mga daliri ay humukay ng malalim sa aking mga palad. Tiningnan ko si Clarice na sumusuporta kay June at nagmamadaling umalis, tiningnan ko si June sa mga braso ni Clarice na palihim na bumubuka ng kanyang bibig sa akin, na nagsasabi, hindi ka magtatagumpay laban sa akin. Hindi siya mahusay umarte, ngunit naniwala pa rin si Clarice. Nang gabing iyon, hindi umuwi si Clarice. Naupo ako sa silid-tulugan at kinuha ang lahat ng mga larawan na may kaugnayan kay Clarice, lahat ng mga regalo. Itinapon ko ang lahat ng maliliit na bagay na ito sa isang kahon, hanggang sa makita ko ang isang cute na magaan na kulay rosas na damit ng sanggol. Mahigpit kong hinawakan ang malambot na tela. Hindi ko mapigilang mamula ang aking mga mata nang nagdadalang tao si Clarice, sabik na sabik kaming naghintay sa pagsilang ng batang ito. Sabik na sabik kaming nagpakasal at nagsama-sama sa buong buhay namin.
Ngunit ngayon, ang 3 buwang buntis ay pinatay mismo ni Clarice. Pinigilan ko ang sakit sa aking puso, niyakap ang kahon na puno ng mga alaala, at itinapon ito sa basurahan. Itinapon na ang mga bagay-bagay. Itinapon ko rin ang lahat ng aking pag-ibig kay Clarice. Nang sumunod na araw, direkta akong pumunta sa Lin Group upang magbitiw. Noong nakaraan, nang mapilayan ang 2 paa ni Clarice, nawala ang karapatan sa mana, at inagaw ng kanyang madrasta ang posisyon niya. Nang maglaon, nang gumaling ang kanyang mga paa, ang unang bagay na ginawa niya ay pumirma sa isang kasunduan sa pagtaya. Tanging kung doble ang kita ng kumpanya sa loob ng 3 taon, magagawa niyang mabawi ang lahat. Upang tulungan siya, naging katulong niya ako, sinasamahan siya upang tanggapin ang mga customer, umiinom hanggang sa magdugo ang aking tiyan, nagpupuyat hanggang sa mawalan ako ng malay. Ginawa ko ang lahat ng ito para sa pag-ibig. Ngunit ano ang nakuha ko sa huli? Sa kabutihang palad, mula ngayon, hindi na ako magiging bobo. Nang marinig ang balita na gusto kong magbitiw, agad na nagkagulo ang kumpanya. Halos lahat ay humawak sa akin, Sir Ariel, gusto mo na talagang magbitiw. Hindi ka na ba talaga makakapagtagal pa rito? Tama iyon, hindi ba't maayos naman ang ginagawa natin? Bakit bigla kang gustong magbitiw? Lahat kami ay pinamumunuan mo. Ano ang gagawin namin pagkatapos na wala ka? At Direktor Clarice, tiyak na hindi kanya maaaring mawala. Hindi ako maaaring mawala? Ngayon na wala ako sa tabi ni Clarice, hindi pa rin ba siya maayos? Kinutya ko ang aking sarili at bahagyang umuso, gusto ko na talagang magbitiw. Napapagod na ako nitong mga nakaraang taon. Gusto kong magpahinga sandali. Walang sinuman ang hindi mabubuhay na wala ang sinuman. Magiging maayos kayo. Magiging maayos din siya. Matapos magpaalam sa lahat, niyakap ko ang aking mga personal na gamit at umalis sa kumpanya. Pagka-uwi, tumawag si Clarice, ang kanyang boses ay may bahid ng pambihirang sorpresa, nagbitiw ka na. Kalmado kong sinabi, dahil maraming bagay na dapat ihanda para sa kasal, hindi ako maaaring magtrabaho. Hindi nag-isip ng malalim si Clarice, ipinapalagay lamang na pumayag ako sa huling seremonya ng pagtatalik at abala sa paghahanda para sa kasal. Lumambot ang kanyang boses, at nagpaumanhin siya, may isang proyekto na dapat pagtrabahuhan kamakailan, walang akong oras upang makasama ka upang maghanda para sa kasal. Bago pa man ako makapagsalita, biglang umalinggaw ang boses ni June sa kabilang dulo, Clarice, salamat sa iyong strawberry. Agad na lumayo ang boses ni Clarice, huwag kang magulo, may kausap ako. Clarice, kakain ka ba? Kung hindi ka kakain, hahanap ako ng ibang babae. Naapurado na ang telepono. Nanikip ang aking puso, nanginginig akong nagbukas ng WeChat. Nag-post si June ng isang larawan ni Clarice na maingat na hinihiwa ang prutas, na may caption na ang pakiramdam na minamahal ay napakasarap, puno ng intensyon na pukawin ang damdamin. Ipinikit ko ang aking mga mata at pinatay ang aking telepono. Sa kalagitnaan ng gabi, bigla akong ginising ng isang nagmamadaling ring ng telepono. Ang nanginginig na boses ni Trina ay nagpadala sa kabilang dulo ng linya, Ariel, dahil iniligtas ni Clarice si John, nasaksak siya ng higit sa 100 beses. Sa kasalukuyan, nawawalan siya ng maraming dugo at kulang ang blood bank sa B-type na dugo. Ang uri ng dugo mo at ni June ay parehong tugma sa kanya. Ngunit sinabi ni June na kakapalit pa lamang niya ng bato, hindi siya maaaring mag-donate ng dugo at tumakas na siya. Kaya mo ba siyang iligtas? Sa pagdinig ng mga bagay na ito, naramdaman ko lamang na nanginig ang aking mga tainga at agad na bumaha ang kapaitan sa aking puso. Nawalan din ako ng isang bato, kaya paano ako makapag-donate ng dugo? Nang makita ng taong nasa kabilang dulo ng linya na tumahimik ako, ang kanyang boses ay puno ng pagkabalisa at pagmamadali, Ariel, para mo na ring ginawa ito para sa akin. Kung hindi siya magdodonate ng dugo, mamamatay siya. Hindi maaasahan si June ikaw lamang ang makakaligtas sa kanya. Paulit-ulit niyang hinikayat ako. Tumahimik ako, nagulo ang aking isipan. Pagkalipas ng ilang sandali, hindi ko pa rin siya maaaring hayaang mamatay nang hindi siya tinutulungan. Isinuot ko ang aking coat at nagmadaling pumunta sa ospital. Sa ospital, humiga ako sa kama sa silid ng pagkuha ng dugo, pinapanood ang madilim na pulang dugo na dumaloy mula sa aking katawan. Naging mahina na ako. Sa huli, nangunguha ng dugo, dumilim ang aking paningin at sa huli ay nawalan ako ng malay.
Nang magising ako, tanghali na ng sumunod na araw. Itinulak ko ang aking katawan upang umupo, gusto kong magpatingin at kasabay nito ay tingnan ang sitwasyon ni Clarice. Ngunit nang dumating ako sa labas ng silid ni Clarice, narinig ko ang pag-uusap sa pagitan niya at ni Trina. Clarice, napakalubha ng pinsala mo dahil kay John, ngunit muli ka na naman niyang iniwan at tumakas. Kung hindi sa pagdodonate ni Ariel ng dugo para iligtas ka, namatay ka na sana. Sana makita mo na ang totoong kulay ni June at tratuhin mo ng maayos si Ariel. Ilang segundo na tumahimik si Clarice, at ang kanyang boses ay naging malamig, kakalipat pa lamang ni June ng bato, mahina ang kanyang kalusugan, hindi mapagkakatiwalaan ay normal lamang. Sa pagdinig ng mga salitang ito, halos hindi na makahinga si Trina, mahina ang kalusugan ni June. Kung gayon, maayos ba ang kalusugan ni Ariel? Sa pagtingin sa mga nakalipas na taon, ano ang ginawa niya sa kanyang sarili para sa iyo? Niloko mo siya ng ganito, hindi ka ba natatakot na malalaman niya ito at iiwan ka magpakailanman? Ang boses ni Clarice ay buong pagtatapang sinabi, hindi, mahal niya ako ng lubos, tulad ng pagmamahal ko ng labis kay John hindi niya ako kailanman iiwan. Nakatayo ako sa labas ng silid, naririnig ang buong pagtatapang sinabi ni Clarice sa loob, hindi niya ako kailanman iiwan. Ang puso ko'y tila ginutay ng isang mapuro na kutsilyo, masakit hanggang sa punto na halos hindi ako makahinga. Ito pala ang tinatawag na napamahalang tao, na palaging umaasa. Ngunit nagkamali si Clarice, hindi na kita mahal. Kaya sa pagkakataong ito, iiwan na kita magpakailanman, hindi na ako maaaring manatili pa rito. Tumalikod ako upang umalis, ngunit narinig kong biglang tumunog ang telepono ni Clarice sa silid ng ospital. John, agad na naging malambing ang kanyang boses. Bakit? Isang malabong boses ang nanggaling sa kabilang dulo, hindi malinaw ang nilalaman, ngunit biglang nagbago ang mukha ni Clarice. Bigla niyang hinawi ang kumot, direkta niyang tinanggal ang intravenous needle sa likod ng kanyang kamay, agad na tumulo ang sariwang dugo, ngunit hindi niya halos naramdaman ang sakit, hinawakan ang kanyang coat, handa nang lumabas. Mag-ingat, hinawakan siya ni Trina, ang kanyang boses ay puno ng galit, ano na naman ang balak mong gawin? Hindi pa gumagaling ang sugat, sinabi ng doktor na hindi ka pa maaaring lumabas. Pinunit ni Clarice ang kanyang kamay, ang kanyang boses ay malamig, sinabi ni June na hindi siya makatulog, dapat akong pumunta sa kanya. Galit na galit si Trina, dahil sa kanya, isinugal mo ang iyong buhay. Paano naman si Ariel? Katatapos lang niyang mag-donate ng dugo sa akin, naisip ko bang tanungin siya. Huminto si Clarice, ngunit sa huli ay hindi lumingon, hindi man lang hinawakan ang kanyang coat, direkta niyang itinulak ang pintuan at lumabas, hindi man lang napansin na nakatayo ako sa labas ng pintuan. Tiningnan ko ang nagmamadaling figura niya, tumahimik ako ng matagal, sa huli ay bahagya lamang akong ngumiti. Dapat na akong nasanay na. Kailangan lamang kumunot si John at guguho ang mundo ni Clarice. At ako, kahit na maubusan ako ng dugo, hindi man lang niya ako susulyapan. Pagkalipas ng 2 araw, bumalik si Clarice. Nang itulak niya ang pintuan, nakaupo ako sa sopa na nag-aayos ng aking mga tiket ng eroplano at mga dokumento. Ariel, lumapit siya sa harap ko, ang kanyang boses ay bihira at malambot, nabalitaan kong nag-donate ka ng dugo sa akin. Napakatanga mo. Kalmado kong itinigil ang mga dokumento, hindi man lang ako tumitingala. Ayos lang ako, mabuti na lang at ayos ka na. Tila hindi napansin ni Clarice ang aking pagiging malamig, basta na lamang siyang umupo sa tabi ko at hinawakan ang aking kamay. Dahil nagambala ang seremonya ng pagtatalik noong nakaraan, naghahanda ako ng bagong party upang bumawi sa iyo. Sa huli ay tumingala na ako upang tingnan siya, sa sandaling ito, napansin ko lamang na dahil sa labis na pagkawala ng dugo at hindi pagpapagamot sa ospital, hindi maganda ang kanyang hitsura. Hayaan na, mahina kong sinabi, paano kung muling mawala ng malay si June? Kumunot ang noo ni Clarice, ang kanyang boses ay buong pagtatapang sinabi, hindi na mangyayari muli. Hindi ko siya aanyayahan. Umiti ako. Hindi niya maintindihan ang aking pag-uyam, ngunit wala na akong sinabi, tumango na lamang ako. Papunta sa party, nagmamaneho si Clarice, nakaupo ako sa upuan ng pasahero, tumitingin sa labas ng bintana, mabilis na umuurong ang tanawin. Biglang tumunog ang telepono ni Clarice, sa paghawak niya ng telepono, ang nakakaawang iyak ni June ay dumating sa pamamagitan ng receiver. Clarice, dinakip ako. Sinabi nilang papatayin nila ako.
Agad na namutla ang mukha ni Clarice, bigla niyang inapakan ang preno, direktang binuksan ang isang tracking application, agad na nagpakita ang isang kumikislap na pulang tuldok. Baka pa siyang sumigaw, mariin niyang hinampas ang manibela, agad na umikot ang kotse at bumalik sa mga suburb. Sa pamamagitan ng momentum ng matalim na pagliko, bumagsak ako sa pintuan ng kotse, tumama ng malakas ang aking noo sa salamin, agad na tumulo ang sariwang dugo mula sa aking buto ng kilay. Ngunit hindi man lang ito pinansin ni Clarice, iniisip lamang ang kaligtasan ni June, galit na nagmaneho ang kotse sa highway, sa huli ay huminto sa isang abandonadong tulay. Malakas ang ulan, hindi ko man lang makita ang mga figura sa unahan, malabo ko lamang nakikita si June na hawak ng isang lalaki na may kutsilyo sa kanyang liig, nakatayo sa gilid ng tulay. Clarice, sa wakas ay dumating ka na. Sumigaw ng galit ang lalaki. Sinira mo ang kumpanya ko, pinilit mo ang asawa ko na tumalon sa gusali. Ngayon, papagbabayaran kita para sa taong pinakamamahal mo. Bumaba si Clarice sa kotse, binasa ng ulan ang kanyang mga damit, ngunit hindi niya naramdaman ang ginaw, unti-unti siyang lumapit. Nagkakamali ka, malamig ang kanyang boses, hindi ko siya pinakamamahal. Natigilan ng lalaki, bahagyang naalis ang kutsilyo mula sa liig ni June, malamig ang boses ni Clarice, hindi mo ba nasuri? Ang taong dinakip mo ay ang dating nobyo ko. Noong napilayan ako, iniwan niya ako. Kinamumuhian ko siya hanggang sa kaibuturan ng aking puso. Malamig na ngumiti si Clarice. Ang taong pinakamamahal ko ngayon ay ang palaging nasa tabi ko sa mga nakalipas na taon. Pagkatapos magsalita, lumingon siya upang tumingin sa akin sa kotse. Ang kanyang mga mata ay malalim hanggang sa punto na maaaring malunod ang isang tao. Natigilan ako, ito ang unang pagkakataon na tumingin sa akin si Clarice na may ganitong mga mata, ngunit nagkataon na ito na. Nag-alinlangan ang lalaki tumingin sa akin. Sinamantala ni Clarice ang pagkakataon na magpatuloy sa pagsasalita, kung gusto mong hulihin si June, sige, magsaya ka. Ako at si Ariel ay pupunta pa sa pagtingin-tingin para sa mga gamit sa kasal, walang kaming oras na makasama ka rito. Matapos magsalita, itinawag pa nga niya ang kamay sa akin. Ang kanyang boses ay malambot, Ariel, tara na. Nanlamig ang buo kong katawan, sa huli ay naintindihan ko. Ginagamit ako ni Clarice bilang panangga, gusto niyang ilipat ng lalaki ang kanyang atensyon, upang palayain si June. Agad na gumalaw ang lalaki, biglang itinulak si June at direktang sumugod sa akin. Ikaw ang pinakamamahal niya. Sumigaw siya, malapit nang hawakan ang kwelyo ko at hilahin ako pabalik sa gilid ng tulay. Ang pupil ni Clarice ay lumitaw, bigla siyang sumugod. Ngunit ang unang bagay na ginawa niya ay hawakan si June, at ako ay direktang nahulog mula sa tulay ng lalaki, ang ingay ng hangin sa aking tainga. Nang pumunta ang malamig na tubig ng ilog sa aking ulo, malabo kong narinig ang malamig na boses ni Clarice mula sa tulay. Ililigtas muna ang kidnapper, huwag mo siyang hayaang makatakas. Ilagay siya sa kulungan upang maiwasan ang hinaharap na problema. Hindi siya maaaring pahintulutang saktan si June, gusto kong tumawa, ngunit pumasok ang tubig ng ilog sa aking baga, masakit hanggang sa punto na dumilim ang aking paningin. Bago tuluyang mawala ang aking malay, sa huli ay naintindihan ko, sa puso ni Clarice, ang aking buhay ay hindi katumbas ng isang kidnapper. Nang magising ako sa ospital, isang seryosong boses ng doktor ang nakarating sa aking tainga, Sir Ariel, sa mga nakalipas na taon, napakasama ng katawan mo, madalas kang umiinom at madalas kang mapagod, dagdag pa rito. Mayroon kang lumang sugat mula sa gamot. Sa pagkakataong ito, nahulog ka mula sa tulay, nagdulot ito ng matinding pinsala. Kailangan mong magpahinga ng maayos. Kung hindi pa natatapos ang doktor magsalita, nang mapansin ni Clarice na mabilis akong nagising, nagmadali siyang lumapit sa tabi ng kama. Ang kanyang boses ay may kasamang kakaibang pag-aalala, Ariel, gising ka na. Mayroon bang anumang hindi komportable? Tiningnan ko siya, ang aking mga mata ay lubos na kalmado. Kung talagang nag-aalala siya sa akin, paano niya hindi nag-atubili na piliing iligtas muna ang kidnapper? Nang makita ni Clarice na tumahimik ako, itinaas niya ang kanyang kamay upang hawakan ang aking mukha, ngunit iniiwas ko ang aking ulo. Tumigil siya. Ang kanyang boses ay bumaba at humihingi ng paumanhin, sa pagkakataong ito, ako ang may kasalanan. Babawi ako sa iyo. Bahagya akong umuso, wala akong sinabi. Clarice, napakarami mong pagkakautang sa akin, hindi mo kayang bayaran ang lahat,
Malamang na nakaramdam siya ng pagkakasala. Sa pagkakataong ito, binantayan ako ni Clarice sa ospital sa loob ng 2 buong araw. Nang lumabas ako sa ospital, agad niya akong dinala sa auction house, sinasabing gusto niyang bumawi sa akin. Tumanggi ako ng maraming beses, ngunit hindi ko ito nagawa, kaya kinailangan kong sundan siya. Nang makarating lamang ako sa auction house, nakasalubong ko ang isang dating kakilala na si June, ngunit sa pagkakataong ito, hindi man lang tinapunan ni Clarice si June ng isang sulyap na palaging nasa tabi ko. Hindi umaalis sa loob ng kalahating hakbang, nagbubuhos ng mainit na tubig para sa akin, nagbabalat ng alimasag para sa akin, at paminsan-minsan na nagtatanong ng mahina kung giniginaw ba ako. Alam kong umarte siya, umaarte para sa kung sino ang titingin, marahil ay umaarte para sa kanyang sarili, upang hindi niya masyadong maramdaman ang kasalanan, upang ang kanyang puso ay maging mas komportable. Bago magsimula ang auction, tumanggap ng telepono si Clarice at umalis pansamantala. Nakatayo ako sa tabi ng bar. Sinampahan, isang babae ang lumapit at ngumiti sa akin para itanong ang aking mga detal. Matapos sabihin sa akin na patayin ang telepono, binuksan ko ang photo gallery. Hinanap ko ang video na kinunan noong araw na iyon. Ipinakita nito sina Clarice at June na magkayakap, pinili ko ang video at pinindot ang send. Pagkatapos ay isa-isa kong itinaip ang mga titik. Clarice, kinuha mo ang bato ko para kay June, alam ko na. June, galit ka at palihim mong ipinalaglag ang ating anak. Alam ko na. Gusto mong magkaroon ng anak kasama si June, alam ko rin. Clarice, tinupad mo na ang lahat. Hindi na kita kailangan. Ibinabalik na kita kay June. Pinindot ko ang send, block, delete, at patayin ang telepono. Nang umakyat ang eroplano sa mga ulap, tumingin ako sa labas ng bintana sa kumukulong dagat ng mga ulap. Ipinikit ko ng mahina ang aking mga mata. Sa pagkakataong ito, hindi na ako lilingon. Ang eroplano ay lumipad at lumapag. Nang bitbit ko ang aking bagahe mula sa paliparan, naramdaman ko lamang na ang aking buong katawan ay malabo. Sa sandaling ito, isang puting kamay ang humawak sa akin at tinulungan akong buhatin ang bagahe. Balisa ka ba? Iniisip mo pa rin ba si Clarice? Ang magandang mukha ni Teresa ay mayroong bakas ng panganib. Tila kung sasabihin ko lang na sa susunod na segundo, itatapon niya ako at puputulin ang lahat ng pagkakataong bumalik kay Clarice. Nakita ko ang kanyang hitsura at bahagyang nagulat, ngunit umiling pa rin ako. Tuluyan ko na siyang binitiwan. Nangako na ako sa iyo na hindi ko namamahalin si Clarice, lalong hindi ako makikipag-ugnayan sa kanya. Nang marinig ang mga salitang ito, isang ngiti ang mabilis na lumitaw sa mukha ni Teresa. Sana magawa mo ang sinasabi mo. Sabi niya nang may kunwa na kawalang galang, ngunit hindi totoo ang kanyang mga kamay nang hinawakan niya ako at dinala sa mga nakahandang sasakyan. Isang magkakaparehong pangkat na mga itim na luxury vehicle, bawat isa ay may bukas na likuran at may napakaraming rosas at lobo. Sa paningin ng napakaraming tao, kumuha si Teresa ng isang pares ng kumikinang na singsing at iniharap ito sa akin. Bagaman alam kong ang bagay na ito ay tila medyo mabilis para sa iyo, ayaw ko nang maghintay pa. Gusto kitang pakasalan ngayon, wag na kitang palagpasin. Mahal kita, magpakasal na tayo. Malinaw na ang pagpapakasal kay Teresa ang iniisip ko. Nang makita ko ang gayong hindi inaasahang eksena, hindi ko mapigilang gumalaw. Sa mga nakalipas na taon, nang mahal ko ang iba, si Teresa ay matyagang mahal pa rin ako. Hindi lamang siya naglakas loob na ipaalam sa akin. Tinakpan ko ang aking mukha at nagmadaling pinunasan ang aking mga luha sa gitna ng hiyawan ng lahat. Inilabas ko ang aking kamay upang kunin ang singsing. Pumapayag ako. Malinaw na napakilos din si Teresa. Natigilan siya at hindi nakatugon kaagad. Inilagay ko na ang singsing sa kanyang daliri at sinenyasan siyang ilagay ang singsing sa akin. Matapos iyon, nagmamadaling hinawakan ni Teresa ang kamay ko at sumakay sa sasakyan. Dala mo ba ang iyong V? Pupunta tayo ngayon para magparehistro, para maiwasan na makatakas ka. Pagkatapos magsalita, inilabas niya ang iba't ibang papeles na dala niya at inilagay sa harap ko. Matagal na niyang hinihintay ang araw na ito, gusto niyang mabilis na ayusin ang lahat. Naapektuhan ako ng kagalakan ni Teresa. Hindi ko alam kung bakit bumibilis ang tibok ng aking puso. Ang lahat ng mga papeles ko ay dala ko. Punta na tayo sa marriage registration office.
Pagkatapos magsalita, inapakan na ni Teresa ang accelerator. Nagmaneho papunta sa marriage registration office. Ang lahat ay tila pinabilis, masyadong mabilis para paniwalaan. Parehong nakangiti ang dalawang bagong kasal, isang snap, lumabas na ang litrato ng kasal. Nakatatak ang selyo sa marriage certificate. Bitbit ang dalawang marriage certificate na may amoy pa ng tinta, medyo natigilan kami ni Teresa, pakiramdam na hindi ka panipaniwala. Ikinasal na talaga kami. Ang bagay na dating inaakala ko na hindi na mangyayari ay nagkatotoo ngayon. Biglang naantig si Teresa at mahigpit akong niyakap. Tila sa ganitong paraan lamang niya maaaring kumpirmahin na ako ay tunay na nasa tabi niya. Hinayaan ko siyang yakapin ako. Ang aking kalooban ay may hindi maipaliwanag na pakiramdam ng kaginhawahan. Mula ngayon, wala na akong kinalaman kay Clarice. Gayunpaman, ang hindi ko alam ay ang video na nagbayad ng malaki si Teresa sa paliparan para sa hindi inaasahang pasasalamat ay malawak na kumalat sa internet. Ito ay dumating sa mga mata ni June sa hotel, katatapos lang maghilamos ni Clarice nang makita niya. Hindi na ako pinupuntahan, hindi na ako nakikita, lalong hindi na ako hinihinga ng tawad sa mga nagawang pagkakamali. Anong gusto pa niya? Hindi ba niya alam? Alam niya lamang. Hindi niya ako maaaring bitawan o pagsisisihan niya ito habang buhay. Inisip ni Clarice ito at sinabi rin ito. Ayaw nang ipagpatuloy ni Teresa ang walang katuturang pagtatalo na iyon kay Clarice. Binitiwan na niya ako. Kung hindi mo pa rin siya papalayain, hindi rin kita papalayain. Ipinapayo ko sa iyo na huwag mong guluhin ang aming buhay. Napakasaya namin ngayon at hindi namin kailangan ang iyong pakikialam. Pagkatapos magsalita, binalak ni Teresa na patayin ang telepono. Sa sandaling ito, malinaw na naririnig ni Clarice. Tinawag ko si Teresa sa kabilang linya ng telepono. Teresa, hindi mo ba sinabi na ipagluluto mo ako? Nagugutom na ako. Sa nakaraan, nagpapahayag lamang ako ng kahinaan sa harap niya. Sa kalaunan, upang matulungan siyang makipag-ayos ng mas maraming pakikipagsosyo, natutunan kong maging kalmado at malamig. Unti-unti ko ring binawasan ang umaasa sa kanya. Sandaling natigilan si Clarice. Hindi man lang niya maalala kung kailan ako huling umasa sa kanya. Kung maririnig ko ang kanyang puso sa sandaling ito, tiyak na sasabihin sa kanya na huwag umasa sa kanya. Ito ay dahil binigo niya ako ng maraming beses. Hindi ako maaaring umasa sa kanya. Sa anumang oras, maaari niya akong iwanan dahil sa paglitaw ni June kaya ayaw ko at hindi ako maglakas loob na umasa sa kanya. Hindi na unawaan ng malinaw ni Clarice. Naramdaman niya lamang na mayroong hindi mabilang na mga karayom na tumutusok sa kanyang dibdib na naghahatid ng matinding pananakit. Bakit siya hindi komportable nang marinig niya ako na masaya kasama si Teresa? Hindi ko na kailangan ang kanyang pananagutan. Dapat siyang magalak, tama? Pagkatapos niyang ipanganak ang anak ni June, magkakasama na silang tatlo. Baka pumayag din si June na pakasalan siya. Magiging napakasaya nila. Sa kaligayahan na iyon, wala na ako. Ito ang dating matagal ng pinapangarap ni Clarice. Ngunit ngayon, nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na kakulangan sa puso niya. Sinubukan ni Clarice na huwag isipin si Ariel na nakahiga sa kama para magpahinga, ngunit sa buong gabi, hindi siya nakatulog. Nakakatakot ang buong villa. Sa mga araw na ito, nanatili siya sa tabi ni June ang pagkain sa tiyan niya ay patuloy na dumadagundong. Ang sakit sa tiyan ay tumindi hanggang sa punto na nanigas siya, namutla, at halos basa ang kanyang buong katawan ng malamig na pawis. Ariel, kailangan ko ng gamot. Kinagat ni Clarice ang kanyang mga ngipin at mahinang tinawag ang aking pangalan, ngunit ang sumagot sa kanya ay ang tahimik na hangin lamang. Nakalimutan na niya na matagal na akong umalis. Ikinasal na ako kay Teresa. Ang lumalaking sakit ay patuloy na nagdudulot sa kanya ng halos pagkabaliw. Hindi ko alam kung gaano katagal ang lumipas bago nagawa ni Clarice na pigilan ang kanyang sarili. Nanginginig siyang bumangon sa kama, nanginginig na bumaba sa kama, at binuksan ang drawer upang maghanap ng gamot sa tiyan. Bakit walang gamot? Malinaw na palaging inilalagay ni Ariel ang gamot sa tiyan dito. Natanto niya lamang. Umalis na ako. Nanginginig na lumabas si Clarice. Nakita siya ng katiwala sa estado niyang iyon at mabilis siyang inalalayan, pinainom siya ng gamot sa tiyan at buong pag-aalala niyang pinayuhan siya, Madam, kahit gaano kakaabala,
huwag mong kalimutang kumain sa tamang oras. Hindi maganda ang iyong tiyan, dapat mong bigyang pansin ang iyong sarili. Madam, mas maayos ka na ba? May gusto ka bang kainin? Sasabihin ko kay Wang. Pagkatapos uminom ng gamot sa tiyan, ang hitsura ni Clarice ay unti-unting bumalik sa normal. Gusto kong uminom ng sabaw ng manok na may ginseng. Hindi niya sinasadyang sinabi, ang masarap at mayaman na lasa ay tila tumatak sa kanyang isipan. Hindi nag-isip ng labis si Wang at niluto ang isang palayok ng sopas ng manok na may ginseng at dinala ito sa harap ni Clarice. Kumuha lamang siya ng isang maliit na higop, ang lasa ay napakayaman na agad siyang nawalan ng gana. Medyo nasusuka pa nga siya. Hindi tama ang lasa. Malamig na sinabi ni Clarice at direkta niyang itinapon ang buong mangkok. Nagkatinginan ang Katiwala at si Wang na parehong puno ng kahirapan. Madam, ito ay ginawa ko ayon sa itinuro ni Ariel. Sinubukan ko talaga, nanginginig na sabi ni Wang. Natatakot na mawala ng trabaho. Kumunot ang noo ni Clarice at pumasok sa kusina. Ayon sa mga hakbang na itinuro ko sa kanya sa aking memorya, sinunod ko ang bawat hakbang. Hindi tama, hindi tama, hindi tama ang lahat. Binasag ang mangkok na ito, ang mangkok na iyon, ang pagkabigo sa kanyang puso ay nagiging mas maliwanag. Malinaw na pareho ang proseso, ngunit bakit hindi tama ang lasa ng manok na niluto niya? Maaari bang ito ay dahil wala si Ariel doon? Kung mas pinag-iisipan ito ni Clarice, mas nagagalit siya. Bigla niyang winasak ang kusina sa ganap na kaguluhan. Mahal ko lamang si Jun, namumula ang kanyang mga mata at paulit-ulit niyang kinumbinsi ang kanyang sarili. Pagkalipas ng mahabang panahon, upang manloko sa kanyang sarili, nagmaneho siya ng diretsyo papunta sa kumpanya, na kinukumpleto ang lahat ng trabahong naipon sa mga nakalipas na araw. Sa loob ng maraming araw, halos gustong manirahan ni Clarice sa kumpanya. Ngunit umalis na ako sa kumpanya. Ang kapaligiran ng kumpanya ay medyo iba rin kaysa dati. Hindi maayos ang mga proyekto ng trabaho, ang pakikipagtulungan sa pagitan ng mga empleyado ay hindi kasing maayos tulad ng dati, lalong dumarami ang mga salungatan at pagtatalo, na ginagawang mas masama ang kalooban ni Clarice. Sa silid ng pagpupulong, na may malamig na mukha, malakas na ibinagsak ni Clarice ang isang panukala sa mesa. Ganito ang ugali ninyo. Paano kung ang panukala sa pakikipagsosyo sa pambansang parke ay nasa antas pa rin na ito? Hindi na ninyo kailangang gawin ito sa hinaharap. Ang bid proposal na ito ay may mga pagkakaiba sa plano na napagkasunduan namin. Paano ninyo suriin? Paano ang mahalagang kaalaman? Tila dapat kong muling suriin ang inyong kakayahan. Sino ang namamahala sa negosasyon sa pakikipagsosyo at pagsubaybay sa proyektong ito? Natahimik ang buong silid ng pagpupulong. Tahimik hanggang sa marinig ang pagbagsak ng karayom sa lupa. Halos ang bawat taong responsable para sa proyekto at bawat pinuno ng departamento ay pinuna. Halos gustong ibaon ng lahat ang kanilang mga ulo sa lupa, nararamdaman lamang na ang maikling pulong ay partikular na masakit. Hindi ko alam kung gaano katagal ang lumipas, sa wakas ay inanunsyo ni Clarice ang pagtatapos ng pulong. Ang lahat ay tila pinalaya, sunod-sunod silang umalis sa silid ng pagpupulong. Huminga ng malalim si Clarice, pagod na humiga sa kanyang silya. Umalis na ako, nagbago na ang kanyang buhay. Maraming tao sa kumpanya na nakipaglaban sa tabi niya at ibinahagi ang kanilang mga puso ay wala na. Ang lahat na humaharap sa kanya ay nanginginig, ang kahusayan sa pagkumpleto ng gawain ay mas mababa kaysa dati, kahit na sa pag-uwi, malamig pa rin ito tulad ng dati. Bagaman mayroon pa ring mga katulong sa bahay, wala pa ring init ng mga nakaraang araw. Noong nakaraan, nasira ang kanyang dalawang binti. Bagaman nakahanap ako ng isang mahusay na doktor upang matulungan siyang gumaling, hindi pa rin ito katulad ng dati. Kapag hindi maganda ang panahon, kumikirot pa rin ito. At sa mga araw na ito, ang pananakit sa kanyang dalawang binti ay partikular na malinaw at hindi komportable. Dahil sa kanyang hindi komportableng pakiramdam, sinuntok ni Clarice ang kanyang mga binti ng mariin, ngunit hindi niya ito kayang bawasan. Sa ordinaryong araw, mahina niyang binubulong ang aking pangalan. Ang kanyang pagkaalala sa akin sa kanyang puso ay nagiging mas matindi. Naaalala pa rin niya maging ang malaki kong mga kamay at pakiramdam ng pagmamasahe at acupuncture sa kanyang mga paa. Umalis na ako ngayon. Ayaw niya na talaga sa kanya. Lahat ng bagay sa paligid niya ay hindi maayos,
bawat aspekto ay nagiging labis na pagkabahala niya. Ang bipolar disorder na tinulungan ko siyang kontrolin dati ay muling bumalik. Hanggang sa oras na ito, malinaw na natanto ni Clarice mula simula hanggang katapusan, hindi ako ang hindi maaaring umalis sa kanya, ngunit hindi niya ako maaaring iwan. Kung wala ako, ang kanyang buhay ay ganap na magulo. Lahat ng bagay ay nagiging mali. Nadama ni Clarice ang bahagyang pagsisisi. Akala niya maaari niyang tanggapin ang mga araw na wala ako. Ang katotohanan ay ganap na kabaligtaran. Bawat segundo, sa sandaling malaman niyang umalis na ako, naaalala niya ako. Umaasa siyang lilitaw ako sa harap sa kanya sa susunod na segundo, babalik sa dati. Ngunit ikinasal na ako kay Teresa. Kay Clarice, isiping ang puntong ito ay nakaramdam siya ng hirap na huminga. Binalak niyang tawagan si Teresa nang biglang tinawagan siya ni John. Clarice, naaalala mo ba noong dinala kita noon para magpakonsulta? Lumabas na ang resulta. Buntis ka na. Magkakaroon tayo ng anak. Masaya ka ba? Natigilan si Clarice sa lugar. Medyo hindi siya makasagot. Anong sinabi ni John? Masaya ba siya? Ngunit bakit ang unang reaksyon ay hindi kagalakan kundi pagkabahala? Kung mayroon siyang anak, maaari ba siyang bumalik para hanapin ako? Maaari pa ba siyang bumalik sa akin? Marami na siyang nasaktan. Ngayon, tunay na mayroon na siyang anak kay John, makakaya ko bang patawarin siya? Hindi siya naglakas loob na mag-isip. Kung mas malalim ang iniisip niya, mas nag-aalala siya. Lito na sagot ni Clarice, John, kailangan mo bang itago ang batang ito? Nang marinig ang hindi inaasahang pangungusap na ito, nanigas ang ngiti sa mukha ni John. Clarice, gusto ko ng kasama, lalo na ang anak natin. Tinalakay na natin ito dati. Kung hindi mo matanggap ito o nababahala ka na magsiselos o magagalit si Ariel, dahil sa sanggol, maaari mo itong ipalaglag. Tutal, gusto ko lang ng anak at hindi kailangang maging sa iyo. Bihira niyang hindi makontrol ang kanyang tono at siya'y medyo galit. Nagmamadaling nagpaliwanag si Clarice, hindi ko iyon ibig sabihin, tatanggapin ko ang batang ito. Nagulat lamang ako na ang bata ay dadating ng napakabilis. Hindi bale, naiintindihan ko ang anuman na pagpapasya na iyong ginawa. Kung ayaw ni Ariel, huwag mo nang panatilihin ang batang ito. Ayaw kong makakaapekto ito sa relasyon sa pagitan mo at ni Ariel. Bagaman ikinasal na si Ariel, may pagkakataon pa rin. Sadyang umurong si John para umabante. Tila sumunod si Clarice sa gusto niya at gumawa agad ng isang pagpapasya. John, pananatilihin ko ang batang ito at gagampanan ko ang responsibilidad ng isang ina at magiging mabuti ako sa kanya. Tungkol kay Ariel, ipapaliwanag ko ng malinaw. Kahit na siya idiborsiyado at bumalik sa akin, hindi nito lubos na maapektuhan ang ating anak. Mahal niya ako at tiyak na tatanggapin ang ating anak. Matapos matanggap ang sagot na gusto niya, bahagyang inangat ni John ang kanyang bibig at sinabi ang isang magandang kataga. Nang mag-end call si Clarice, nagsisi siya. Ayaw niyang itapon ang bata, ngunit hindi rin niya alam kung paano kumbinsihin akong bumalik at kumbinsihin akong tanggapin ang batang ito. Sa pag-aalinlangan ng matagal, pinili ni Clarice na magpatuloy na itarget ang kumpanya ni Teresa. Bagaman ang parehong mga kumpanya ay nasa lungsod ng Jing at ang lungsod ng Isi, parehong mayroong mga sangay sa parehong mga lungsod at mayroong intersection sa industriya, lalo na sa pakikipagtulungan sa pamahalaan. Kapwa sila ang pangunahing kakumpetensya. Dati, hindi naunawaan ni Clarice kung bakit ginagawa ni Teresa ang pagtarget sa pamilya nila. Noong nakaraang taon, kakaunti lamang ang intersection sa pagitan ng pangunahing negosyo ng kumpanya ng pamilya nila at pamilya Tanalan. Hanggang sa hawakan ni Teresa ang kontrol sa Tanalan, unti-unti siyang bumuo ng mga negosyo na katulad sa pamilya nila na nangangahulugang kailangan nilang labanan hanggang sa dulo. Mayroon naman si Teresa ng sapat na kakayahan upang gawing mahirap ang buhay ng pamilya Lin ng maraming beses. Noong mga panahong iyon, iniisip lamang ni Clarice na sadyang tinatarget ni Teresa ang pamilya Lin at Tan ay mayroon ng mahabang alitan. Hanggang sa ikasal si Teresa sa akin, naunawaan lamang niya kung bakit tinatarget ni Teresa ang pamilya Lin ang pagtarget sa kanya ay dahil sa akin. Kaya ngayon gusto ni Clarice na itarget si Teresa sa pamamagitan ng paggamit ng parehong mga taktika. Kailangan niyang pilitin si Teresa na makipagkita sa kanya ng aktibo.
Sa loob ng mahabang panahon, si Clarice ay patuloy na abala sa kumpanya. Maging ang mga appointment ni June, tinanggihan din niya ng ilang beses. Walang pakialam si June, pana-panahon lamang na nagpapadala ng ilang mensahe at larawan sa bahay upang ipaalam sa kanya ang kanyang kapayapaan ng isip. Hindi naisip ni Clarice ito at ipinapalagay na ito ay totoo. Hanggang sa araw na ito, biglang nagpadala si Trina ng isang larawan na kinunan sa isang pribadong kwarto ng isang bar. Sa larawan, sa ilalim ng dim at kaakit-akit na ilaw, ayakap ni June ang isang babae na may kaakit-akit at seksing katawan. Ang dalawa ay naghalikan sa bawat isa. Ang kamay ni June ay hindi naging matapat at pumasok sa dibdib ng babae. Clarice, bilang iyong matalik na kaibigan, ito na ang huling pagkakataon na balaan kita. Si June ay hindi isang mabuting tao. Kahit na nagdadalang tao ka sa kanyang anak, patuloy pa rin siyang nakikipaglandian sa ibang babae. Kung masangkot ka sa isang aksidente at mawala ng halaga, hindi siya mag-aatubiling iwanan ka. At sa piling ng ibang babae, malamang na magpanggap siya na nalilito. Kung magpapatuloy ka na magbulag-bulagan tungkol kay June, sa tingin ko hindi na natin kailangang maging magkaibigan sa hinaharap. Binibigyang kahulugan ng bawat salita ni Trina ang paghinayang sa mga hindi nakakaunawa. Hinawakan ni Clarice ang larawan at tiningnan ito ng paulit-ulit. Ang kanyang mga mata ay mapula at halos lumuluha. Mayroon siyang anak sa kanya, bakit pa rin siya nakikipaglandian sa ibang babae? Hindi ba't sapat na siyang maging mabuti sa kanya sa mga araw na ito? Hindi ba't nagpakasakit na siya sa napakaraming bagay para sa kanya? Bakit pa rin niya sinasaktan ang kanyang puso? Ang galit ay umabot sa langit ng dibdib ni Clarice. Galit na nagpadala si Clarice ng ilang salita. Ipadala mo sa akin ang lokasyon. Pupunta ako ngayon. Pagkatapos ipadala ang lokasyon ni Trina, mabilis na nakarating doon si Clarice. Sa labas ng pribadong kwarto, ang buong katawan ni Clarice ay naglalabas ng lamig na humahantong sa buto. Voluntaryong umurong si Trina ng ilang hakbang, ayaw na mahawa sa kasamaan. Ang dalawa sa silid ay naghahalikan pa rin na parang walang nakakakita. Lalong lumalim. Si June ay may kasanayan na baguhin ang kanyang paghinga. Napakalapit ng naghahalikan. Hindi makokontrol ng mga kamay ni June at dumula sa dibdib ng babae. Maaring baka hinanda na ni June na maging handa ang babae para sa susunod na mangyayari. Siyempre, mahal ko kayo. Naririnig ba ako? Mahal kita. Mahal kita hanggang sa dulo, ngunit sinabi na mahal kita ay hindi ko sasabihin ito kay Lam. June, hindi makakaalis sa iyo. Mahal mo ba ako? Pinaghiwalay ko sila. Hindi lang ako mahal. June, nagpunta na ako para bumili dahil baka ako't magpaganda. Kailan na ako maging sa iyo? Sa loob ng mga mata ko ay nakikita na ako yun. Ang pangalawa na mahawakan niya si Lam. Si June nakakakita rin. Nakita ko ngayon kay Lam. Hindi ko makita pero hindi ko pwedeng sabihin sa iyo. Dahil sa aking hindi pagbigay ng pera sa iyo, ay hindi ko na pwedeng itago sa iyo yun. Kailangan ko na rin sabihin na mayroon akong trabaho at yun nagkakaiba na naman. Hindi ko pwedeng sabihin sa iyo ito ng sabay. Sinabi sa akin ni Xiawen kaya baka ayos na lahat. May sinasabi sa iyo. Ang trabaho niya para sa kanyang katawan. Iniwang kaibigan ni tao ang ulo at ginulo ang katawan nito. Tapos wala namang problema. Tiyak kong ipapagamit ko sa kanya ang gamot. Huwag kang mag-alala. Kahit na malaman niya, mahal niya ako ng lubos at hindi na niya ito masyadong papansinin. Mahal niya ako hanggang sa punto na walang pasubaling iaalay ang lahat sa akin. Kaunti lang ang epekto sa katawan. Hindi na siya maaaring magkaroon pa ng ibang anak. Naging malapit na ako sa kanya at nagkaroon ng anak sa kanya. Wala na siyang pakialam. Ano pa ang hindi niya matatanggap? Matapos magsalita, mapangot siyang umiti siya ng mahina. Hindi niya talaga pinahahalagahan ang malalim na damdamin ni Clarice. Para sa kanya, ang malalim na damdamin ang pinakawalang silbi at pinakakapakipakinabang na bagay. Ginamit niya ang malalim na damdamin na ito ni Clarice upang makamit ang maraming bagay. Nasiyahan si June at hinawakan ng mahigpit ang bote ng gamot. Ang plano sa kanyang puso ay napakakumpleto. Naghihintay na lamang siya ng oras para isagawa ito. Matapos ilagay ang bote ng gamot, napansin niya ang pagkabahala sa mukha ni Xiawen. Huwag kang mag-alala, Wen. Hindi kita tratratuhin ng ganoon.
Kapag nagtagumpay ang aking plano, makikinabang tayo. Clarice, mahal niya ako, kaya hindi na niya ito masyadong papansinin. Huwag kang mag-alala. Mapait na humitisik si Yawen at tumango, na umaasa na ganito nga ang mangyayari. Magkayakap ang dalawa. Nakatayo si Clarice sa pintuan, nakikinig sa lahat ng sinabi nila, pakiramdam na bumabagsak siya sa isang hukay ng yelo. Ang kanyang buong katawan ay nanlalamig sa labis na temperatura. Dati, sinasabi niya sa akin ang mga salita ding iyon. Ngayon, sa ilang paraan, bumabalik sa kanya ang lahat. Hanggang sa maranasan niya mismo ang nakakasakit na mga salitang ito, tunay lamang niyang nadarama ang sakit kapag nalaman ko ang lahat. Ang kanyang dibdib ay tila binuksan sa malaking butas. Sumasalpok sa kanyang puso ang malamig na hangin. Nadurog ang kanyang puso. Napakatindi ng sakit. Napakasakit sa puso. Malamig ang hitsura ni Clarice. Unti-unting lumitaw ang isang maliit na mukha. Sa isang sigaw, bigla niyang binuksan ang pinto. Sinampal niya ang mukha ni Xiawen at itinulak siya. Pagkatapos, namumula ang kanyang mga mata. Mahigpit niyang hinawakan ang liig ni Jun. Jun, napakahusay mo. Natitiyak mo bang mahal kita at hindi kita gagawa ng kahit ano? Napakahirap na huminga ni Jun, pula ang kanyang mukha. Patuloy siyang hinahampas ang kamay ni Clarice. Napakahirap huminga. Bitawan mo na ako. Nagmamakaawa ako sa iyo. Paos ang kanyang boses tulad ng isang nasirang belo. Napakapaos at mahirap marinig. Hindi siya natinag. Tanging ang matinding pagkamuhi ang nakikita sa kanyang mga mata. Jun, kinamumuhian talaga kita. Marami na akong isinakripisyo para sa iyo. Sa nakaraan, sa iyong bibig, ito ay kabisera lamang para magyabang. Pinalampas ko nang makita kong nasira ang iyong dalawang paa at wala ka ng halaga. Pinalampas ko rin ito. Nakita mong gumaling ako at bumalik, gusto mong ipalaglag ang anak ko at kunin ang bato ni Ariel para sa iyo. Lahat ng ito ay pinalampas ko. Dahil lamang mahal kita. Ngunit paano mo ako tinrato? Sa huli, ano ang nakita mo sa akin? Ang pinakamadaling tool para samantalahin ka. Ako ay isang tao. Nagkakamali ako. Gawa sa laman din ang puso ko. Nararamdaman ko rin ang sakit. Jun, kailangan mo bang maging malupit sa akin? Sumigaw ng pao si Clarice, na parang gustong ilabas ang lahat ng galit sa kanyang puso ng sabay. Ang kapangyarihan sa paghampas ng kamay ni Jun ay unti-unting humina. Paunti ang dami ng paghampas. Walang lumabas na tunog. Lumaki ang kanyang mga mata, nakikita na siya ay malapit ng mawalan ng malay dahil sa kawalan ng oxygen. Sa huli ay binitawan siya ni Clarice. Ngunit ang galit na apoy na tumutupok sa kanyang mga mata ay walang balak na pawiin ito. Umubo si Jun, halos gustong ilabas ang kanyang puso mula sa kanyang bibig. Puno ng swerte ang kanyang mukha na nakatakas mula sa kamatayan. Matapos ang mahabang panahon, unti-unti lamang siyang nakabalik. Agad siyang lumuhod sa lupa. Clarice, nagkamali ako. Naiintindihan mo ako. Hindi ko gustong saktan ka. Hindi talaga ako may paraan. Ang propesyon ni Tan ay hindi ko kukunin ang anumang iyon, wala na akong gagawin pero gustong gumala roon. Sinungaling ang mukha mo kay Clarice. Ngingiti. Hindi siya naaalala na siya'y may pagmamahal kay Jun at mayroong sinasabi. Baka hindi man lang magtagumpay kung ititago mo sa iyo. Pwedeng-pwede ako tumutulong para ikaw ay nakakulong sa yaman dahil wala ako. Nashock si Lam sa lahat ng sinabi na yun at nagpapagaan at hindi magkakilala. Sinabi na niya, lagi akong mahalin Jun. Hindi ganoon kadali para isuko. Nagdesisyon sina Jun at umupo sa harap niya. Ito ay isang mahirap na oras para sa iyo na hindi nakikita ni Lam. At mayroon ng magandang anak. Hindi kanya kinakailangan. Nagkakamali ka, Lam. Mahal na mahal kita pero ang gusto ko pang makasama na babae ay hindi na ako yung nakikita na lagi ka kayang pagbayaran. Hindi niya na magampanan yung inaalis ko sa iyo pero nagmamahal pa rin ako para sa iyo. Sa kanyang mga mata, lahat sa kanya ay walang pakundangan at kinamumuhian. Alam ko rin na kung hindi ako sa labas hindi pa rin kita mapapakiusapan. Ibinabalik ka sa akin. Gusto kong iyak pero masakit at mahirap sa akin ang mga nangyayari na sa aming pagmamahalan ay hindi pwede. Pero ipinapanalangin ko sa inyong mga puso.
Mahal na Lam, nagpapasalamat na ako at napadama ko. Kung hindi ka ganoon, hindi ka ba magiging maganda? Kung pwede pa ako maging tapat na makakayanan sa atin pa, magiging tapatan ko. Pero kung hindi kita napapakinggan sa ganitong relasyon, hindi na rin natin kailangan itong magpatuloy na lang. Hindi ganoon sa gusto ko yung ginagawa ng iba at magbibigay ng mga oportunidad. Tinatanggap ko ang mga problema na meron tayo. Hindi pa rin kayang makatayo ni Lan at sumisigaw. Sinabi kong gagawin ang hindi tama. Ito na yun kung magkakaroon pa sa pagmamahalan sa kanya. Hindi ka na mag-iisip. Hindi ba? Hindi magyayari iyon. Inialis sa kanyang boses yung pagkaingay niya. Hindi pwede yun, binabalik mo at pinipilit mo sa akin. Bakit ka ganyan? Hindi yan pwede. Kung hindi ka na masaya at wala na ako sa iyo, ayoko na rin magkaroon pa. At nanalangin para matapos ang pagmamahalan namin. Sa kabilang dako, tinulungan sa mga seguridad. Sa tabi naman ni Lam. Kung ano po ang magtatanggal sa iyo sa ganitong pagmamahalan, hayaan na at hayaan na rin kita sa mundo. Sinabi ko na hindi pa nagmamalasakit at kung paano ko siya babaguhin, kaya ang gusto ko ay magagawa ko sa labas ng lahat. Ano pa ang nangyayari, Lam, kung meron mang masama, hayaan na. Dahil lahat po gusto ko magkakaroon ng magkaroon. Tinatanggap ko na nagkakamali rin ako, hindi kita masasabi. Nagkamali na ako sa mga ginawa mo, kaya ang pagmamahal ko ay sayo na. Huwag mo akong hihiwalayan at mamahalin pa kita. Ngunit siya ay malamig at wala nang iniisip. At kailangan kitang magpakatanga sa iyo, pero kung magbabago sana, hindi ko kailangan magbago. Sinabi ko na wag mong gagawin. Sinabi rin ako, kaya alam ko rin hindi siya pwede magtanong sa akin. Sinabi na rin siya na sa mga nagawa niya mali na. Ikaw ay kailangan na masaya. Hindi ako ganito kaaya-aya. Sa kabila ng lahat, si Trina ay hindi nakakagalaw. Hindi makakapagbigay. Hindi sinasadya sabihin niya ni Trina dahil siya ang matapat at matalik na kaibigan. Alam nung magsisigarilyo, pero kung ano ang pwede magpahina sayo. Pagbalik pa hindi mo na kayang maayos. Hindi totoo yung sinasabi. Hindi kayo parehas. Kinakailangan para sa iyo. Sa kasalukuyan meron ka ng kayamanan. Anong nangyayari kung sino ang mas malakas dahil ayaw kitang tulungan para magpasaya sa buhay mo? Sinabi na ganun siya at nakakatulong ako. Hindi pa rin siya tumitigil magtulak sa kanya. Itutuloy ang lahat kay hindi ka kailangan sa buhay ko. Sa sobrang galit ng gigil sa kamay, nagpagaling. Kailan ko mararamdaman lahat ng to? Kailan na magkaroon ng hindi ka nais-nais na problema? May sasabihin sa iyo si Lam. Baka makapagbagong buhay lang sa'yo. Hindi ko kayo kailangan, kaya sasabihin ko na ang anak ay aalagaan pero hindi kita. Nagkamali na ako dati bago ka umalis. Ngayon sinabi ko na aalagaan kita at pwede kitang magawa, pero hindi na yon magbabago pa. Pagkatapos ikaw na ang bahala. Nabalik sa amin. Pumasok sa silid, nagpaalam. Malas. Sinunog ni Lam. Kung ano ang mali o anong sakit. Lahat yun napalitan niya na. Sinampal niya uli yung mukha tapos tumuloy na. Sinubukan na magpatuloy si Pura. Inaalala na siyang hindi man lang ginawa kay Lam ang pagmamahal. Sinusundan ko si Ariel ng kahit ano, pero hindi ko siya magampanan. Kung anong ginagawa sa'yo, hindi yun sinabi sa'yo. Iginagalang kita. Hindi sinasadya magpahayag para mapahalagahan si Pur. Ibinigay niya ang kailangan sa kanya dati. Pwede sana hindi yan pinakinggan ni Lam. Yakapin ko sana yung katotohanan. Nagpapasalamat na magpaalam kami sa kanya. Nagkaroon ng katotohanan sa aking puso. Hindi matagal matulog at napapagod na lang. Pinuntahan ng tao at hiniling na kung ano pa ang pwedeng gawin. Kung nakasakit ng ulo, sabihin ng mali o sakit, pero sasabihin niya sa kanya. Nagbigay sa kanya ang bagong maglalarawan na pagtrato kay John para mahanap. Para magkaroon ng plano na magawa. Para sa akin. Hindi maaring tanggapin sana yung nawawala ngayon, kaya babalik tayo dati. Kaya kailangan mo ulit yan. Hindi lahat sa mga nakasanayan ang maibalik kahit hindi natin pwede gawin. Wala akong magagawa. Tumayo na. Pwede na ulit ang maibigay sa dati. Ang pagkatao ni June sa buhay. Para may katangian na nagmamahal sa akin. At nagkaroon ka ng kapangyarihan sa lahat maliban sa akin. Mahal na Pura. Hinayaan ko siya para sa akin.
Pinadala kay Trina para may ayos ang kinagagalitan. Nagpapasalamat ako sa'yo dahil nagkaunawaan tayo tungkol sa sitwasyon namin. Hindi ako masaya sa dati kong asawa. Ikaw po ay magbigay linaw. At alam ko na po siya. Hindi po kayo ganun kadaling makipag-usap pa pero alam ko na maglalaho itong pagluluksa ko sa kanya. Bumalik na nagkukulong sa kanya. Magtagumpay ang lahat. Baka ako nagalit para sa kanya at nagpapatuloy ako. Ngunit ano pa kaming napagpatuloy? Dahil gusto niya ibalik ang lahat. Mahal niya talaga ako at maging siya sa ngayon nagpapabuti sa akin para makamtan yun. Hindi ako makakabalik sa kahapon. Kung ano ang gusto ko. Ang lahat ng ito ay aking pagpipilian. Patawarin ako kung ako'y nagkamali. Nagmamahal sa'yo. Ipinapaalala si Ariel sa kanya. Hindi nagustuhan.